Naunawaan niya agad na ito ay isang Green Rank boss. Isang tatlong buntot na pusa sa unang tingin. Alam niyang isang sakuna ito. Ang isang Green Rank boss sa isang Purple Rank dungeon ay ganap na hindi dapat nangyayari. Nagsimulang tumakbo ang lahat sa takot. Ngunit biglang lumundag ang mabangis na pusa at lumapag sa harapan nila. Hinaharangan ang labasan. Kumalat ang matinding takot sa grupo. Ngunit kalmadong sumigaw si Jonghyun. Umatras kayong lahat sa likuran ko. Aktibo niyang ginamit ang kanyang sandata. At agad na ipinakita ng system na isa siyang C-Rank Hunter. Mula sa kanyang katawan at mga kamay, lumitaw ang makinang na gintong mga tinik. Ang kanyang kakayahang pandigma, Crazy Porcupine. Tinawag siya ni Jonghyun at sinabing imposible, na harapin ang isang Green Rank boss ng mag-isa. Nag-alinlangan siya, ngunit nagtanong si Jonghyun kung maaari siyang tumulong. Isang bagay na labis na ikinagulat at ikanalito ni Jonghyun. Humingi ng paumanhin si Jonghyun at ipinaliwanag, na bahagya niya itong siniyasat. At nalaman niyang hindi siya sumailalim sa tamang pagsusuri. Dagdag pa niya, hindi ito ang tamang oras para itago ang iyong kakayahan. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Dahil alam nilang si Yun siya lamang ang nakatanggap ng ganoong exemption. Sa buong paaralan, nagdadalawang isip siya, naalala ang nangyari ilang linggo na ang nakalipas. Nang sukatin ni Washak ang kanyang kakayahan. Walang naitalang resulta ang aparato. Hindi masukat ang kanyang kakayahan. Alam na ni Washak ang magiging resulta, at agad siyang binigyan ng exemption sa pagsusuri. Nakiusap siya kay Washak na dayin ang resulta. Ayaw niyang mapansin ng husto, ngunit tumanggi si Washak at ipinaliwanag. Isa ito sa mga administratibong tungkulin ko, kung saan kailangan kong gamitin ang aking awtoridad ng patas. Sinabihan siya ni Washak na kung mananatili siyang tahimik, malamang na hindi na lang ito papansinin ng mga guro. Ngunit kahit ipinaliwanag ito ni Washak, nanatili siyang tahimik. Alam niyang mas mabuti kung hindi siya mapapansin. Ngayon, isinumpa niya ang kanyang desisyong magpakumbaba noon. Pero sa kabila ng lahat, umatras siya at tumakbo patungo kay Jungkoon. Sinabi niya sa sarili na ito ang tamang gawin. Hindi niya kailanman planong pabayaan si Jonghyun na lumaban mag-isa. Hindi niya kailangang maging sentro ng atensyon. Ngunit handa siyang tumulong. Bumaling siya kay Jonghyun. Hindi ko sigurado kung naiintindihan kita. Pero kung ayos lang sa'yo, tutulungan kita. Ngumiti si Jonghyun at sinabing, buti na lang, mas panatag ang loob ko ngayon. Itinaas ng mabangis na pusa ang isang paa upang umatake. Ngunit bago pa ito makagalaw, napansin ni Junhyan ang isang butas sa depensa nito. Mabilis niyang inihagis ang kanyang matutulis na tinik. Tuluyang tumama sa ulo at binti ng halimaw. Lumundag siya sa hangin at nagpakawala pa ng dalawa pang tinik. Tumagos sa ulo ng mabangis na pusa. Nang inig ito sa sakit at malakas na napasigaw. Napatingin ang mga estudyante sa kanya. Gulat na gulat sa husay ni Jonghyun. Napagtanto nila na ang ginagawa nila hanggang ngayon ay parang laro lang kumpara rito. Ngunit napansin din nila na tila walang ginagawa si Junwoo. Para bang pabalik-balik lang ito sa paligid. Nagsimulang magbulungan ang ilan. Nagtatanong kung talagang nararapat ba si Junwoo, na hindi sumailalim sa pagsusuri. Isang lalaking may itim na balahibo ang nagsalita. Pinapaborin ba ni Jonghyun si Junwoo? Siya lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Agad namang sumagot ang isang babae sa grupo. Walang paraan para gawin ni Jonghyun yan, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ngunit iginigiit pa rin ng lalaki. Ang labo nito, simula pa lang ng exam. Naiinis na talaga ako sa kanya. Nagsisimula na siyang magalit. Hindi niya matanggap na basta na lang makakalusot si Junwoo. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Samantala, abala si Jonghyun sa pag-atake sa halimaw. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Napansin niyang hindi pa siya nakaranas ng ganitong kadaling laban. Lalo na laban sa isang Green Rank boss. Parang wala lang. Parang punching bag lang ang kalaban. Napagtanto niya na parang may nagpapadali ng laban para sa kanya. Napatingin siya sa kabilang panig ng battlefield. At napansin niya si Junwoo. Siya kaya ang may kagagawan nito. Biglang lumitaw ang halimaw sa harapan niya. Itinataas ang matatalas nitong kuko upang umatake. Pero bago pa ito makatama, napuruhan ito sa mukha ng explosive flickstone ni Junwoo. Binibigyan si Jonghyun ng sapat na oras upang makatalon palayo. Doon na siya natauhan. Sa tuwing susubukang umatake ang halimaw,
Laging may pumipigil dito, at si Junwoo ang gumagawa noon. Naalala niya ang isang taktika mula sa Hunter's Manual. Isang paraan ng pagpapabagsak sa halimaw. Sa pamamagitan ng paghampas sa tamang weak spot. Habang ito ay sumasalakay. Ngunit ayon sa manual, halos imposible itong gawin. Dahil nangangailangan ito ng malalim na kaalaman. Sa kilos at pattern ng halimaw. Pero, si Junwoo, ginagawa niya ito ng perpekto. At hindi ito napapansin ng iba. Muli siyang nagduda. Sino nga ba talaga si Junwoo? Ngunit hindi pa oras para alamin iyon. Kailangan muna niyang tapusin ang laban. Tumalon si Jonghyun sa ere. Inilabas ang pinakamalaking tinik niya. At pinatama ito sa ulo ng halimaw. Tuluyang bumagsak ang halimaw sa lupa. Huminga ng malalim si Jonghyun. Sa wakas, tapos na. Tahimik ang buong grupo, hanggang sa bigla silang nagsigawan sa tuwa. Pinupuri si Jonghyun sa kanyang husay. Yan ang inaasahan namin sa isang student council member. Sigaw ng isa, samantala napangiti si Junmin. Nakahinga ng maluwag, sa loob-loob niya, buti na lang at hindi naulit ang insidente mula 2 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya rin napigilan ang mapangiti ng mayabang. Para sa kanya, ito ay patunay na si Junwoo ay hindi dapat exempted sa evaluation. Napagpasyahan niyang gamitin ito bilang leverage. Upang mapatalsik si Junwoo, bigla siyang sumigaw ng babala. Huwag kayong lumapit, buhay pa ang boss, delikado. Ngunit hindi ito pinansin ng lalaking may itim na buhok. Mabilis itong sumugod, sabay sigaw kay Junwoo. Sinusubukan mo lang makakuha ng puntos para sa sarili mo. Dapat ako ang tatapos nito. Pero bago pa siya makalapit, damilat ang halimaw. Sa isang iglap, lumundag ito papunta sa kanya. Nakabukas ang napakalaking panga. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi siya nakagalaw. Inutil ka, sigaw ni Junwoo. Sa kabutihang palad, naitulak siya ni Jonghyun palayo. Ngunit sa kasamaang palad, kinagat ng halimaw ang kanyang braso. At naputol ito sa isang iglap. Napaluhod si Jonghyun. Samuka ng dugo. Tahimik ang buong dungeon. Walang kumilos upang tulungan siya. Sa halip, nagsimula silang magpanik. Isa-isang nagtakbuhan. Iniwan siya, sa gitna ng sakit at gulo. Naintindihan niya. Samantala, isang babae ang nanatili sa kanyang lugar. Nakapako ang tingin sa nagaganap. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano nagawang kumilos ni Jonghyun ng ganoon kabilis? Bakit siya hindi makagalaw? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Mahina sa apoy ang mga beast-type monsters. Pinaalalahanan niya ang sarili. Kaya kung labanan ito, pero, hindi gumagalaw ang katawan niya. Napansin niyang nanginginig siya, hindi niya kayang igalaw ang kahit isang daliri. Muli niyang tinignan ang halimaw. Nakabukas na ang bungangan nito. Handa na siyang lunukan ng buo. Pero bago pa mangyari iyon, isang malakas na suntok, ang tumama sa halimaw, kasabay, ng isang pagsabog, sa isang iglap, tumilapon ang halimaw pabalik. Gulat siyang napatingin sa kanyang tagapagligtas. Si Junwoo. Bumagsak ang halimaw sa lupa nang may matinding puwersa. Junwoo, tawag niya, nanginginig pa rin. Si Junwoo dumaan lang sa tabi niya nang walang sinabi. Diretso sa kinaroroonan ni na Jonghyun at ng iba pa. Galit niyang sinunggaban sa kwelyo ang lalaking may itim na buhok. Sabay sigaw sa kanya, tumigil ka sa kalokohan mo. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka at pumunta sa likod kasama ang senior mo. Pagkatapos, humarap siya sa lalaking medyo mataba at inutusan itong tumulong. Sabay sigaw sa iba na manatili sa isang sulok at huwag gagalaw. Habang lumalapit sa halimaw, isinisi ni Junwoo sa sarili ang kanyang pag-aalinlangan kanina. Alam niyang dapat siya na ang humawak nito mula sa simula. Bumangon ang halimaw at biglang inihampas ang matatalim nitong kuko sa kanya. Pero madali niya itong naiwasan. Itinaas ng halimaw ang mga buntot nitong may spike. Sabay pinakawala ng mga iyon sa kanyang direksyon. Ngunit muli, walang kahirap-hirap na iniwasan iyon ni Junwoo. Habang unti-unting pinapaliit ang distansya sa pagitan nila. Ultra High Compression Strike. Aktibo ang kanyang kakayahan. Mabilis niyang pinakawala ng isang suntok gamit ang explosive flick. Tinatamaan ang halimaw ng diretsyo sa mukha. Sa lakas ng suntok, napalipad ang halimaw. Bago pa ito makabangon, mabilis na lumapit si Junwoo. At galit na sunod-sunod na pinatamaan. Ang iba't ibang bahagi ng katawan nito. Lahat ay natulala sa nakikita nila.
Hindi sila makapaniwala sa brutal na puwersa ni Junwoo. Si Junmin ay lalo pang nalito. Kanina lang ay parang isang tahimik na tagamasid si Junwoo. Ngayon, para siyang isang ganap na mandirigma. Hindi makapaniwala si Junmin. Hindi na ito biro. Nagsimula siyang magduda. Baka nga tunay ang exemption ni Junwoo. Sa antas niya ngayon, nalalampasan na niya ang mga veteranong hunter mula sa asosasyon. At iyon ay gamit lamang ang isang lumang supernatural weapon. Galit na sumigaw si Junwoon kay Junwoo. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang paggamit ng supernatural weapons? Alam mo ba ang mga parusa? Pero hindi siya pinansin ni Junwoo. Muli siyang umiwas sa sumugod na halimaw. At tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-atake. Alam niya ang panganib. Alam niyang may bawat supernatural weapon ay may kanya-kanyang kondisyon, kakayahan, at mabibigat na parusa. Ang iba ay maging buhay ng gumagamit. Pero hindi niya ito alintana. Gamit ang mga sandatang ito, maaaring makamit ang kapangyarihang hindi mapapantayin. Hindi tulad ng ARC, isang bracelet na konektado sa network, na walang masyadong risk. Ang supernatural weapons ay ginawang pinakamataas na anyo ng core ng mga halimaw. Inaangkop ito para sa paggamit ng hunter. Kaya't ang epekto nito ay lampas sa inaasahan. Ang ARC Skill Replacement System ay bumaba ang entry level para sa mga hunter. Pero para kay Junwoo, pinahina rin nito ang bagong henerasyon. Sa ngayon, ayos lang siguro. Pero paano kung dumating ang mga halimaw na hindi kayang talunin gamit lang ang ARC? Sino ang makakaligtas? Biglang lumitaw ang halimaw sa likuran ni Junwoo. Handa nang umatake. Junwoo, sa likod mo. Sigaw ni Ahayan, puno ng takot. Sumugod ang halimaw gamit ang napakalaking kuko nito. Pero sa isang iglap, naglaho si Junwoo. Naguluhan ang halimaw. Saan siya nagpunta? Mula sa taas. Biglang lumutang si Junwoo. Nakayuko, nakasara ang kamao. Isang bagsak na suntok. Tumama ang kanyang explosive flick sa mismong ulo ng halimaw. Sa tindi ng suntok, isang makapal na ulap ng alikabok. Ang bumalot sa buong paligid. Walang nakakakita ng kahit ano. Lahat ay pigil hininga. Hinihintay kung ano ang nangyari. Unti-unting lumilinaw ang hangin. At doon nila nakita si Jinwoo. Matikas na nakatayo. Nasa harapan niya ang halimaw. Nakahandusay, nanginginig sa sakit. Habang lumalapit si Junwoo, kitang-kita sa halimaw ang takot nito. Nag-activate ang penalty ng Pat-Elas Ring, ang tinaguriang Devourer of Fear. Sa oras na maramdaman ng isang nilalang ang takot, ang unang mawawalan ng determinasyon, mamamatay. Alam ni Junwoo ang kasaysayan ng Patela, isang green rank monster na minsan niyang hinunting noon. Ang halimaw na iyon ay kilala, dahil sa kakayahan nitong lumakas ng walang limitasyon. Basta't may isang nilalang lang na matakot sa presensya nito. Dahil dito, nakuha nito ang bansag na Devourer of Fear. At mula sa core nito, ginawa ang singsing na suot ni Junwoo ngayon. Sa pagkakataong ito, ang halimaw ang siyang takot na takot. At dahil doon, ito ang mamamatay. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa grupo. Pinakalma ang sarili. Alam niyang gumagana lamang ang epekto ng singsing. Sa mga halimaw na green rank o mas mababa, lumapit siya kay Ahayan. Kumusta si Jonghyun? Tanong niya. Ang matabang lalaki ang sumagot. Sinubukan kong pigilan ang pagdurugo. Pero hindi ito tumitigil. Napansin ni Junwoo ang mahina at mababaw na paghinga ni Jonghyun. Masyado na itong maraming dugong nawala. Agad siyang lumingon kay Junmin. Hingi ako ng walkie-talkie. Pero si Junmin ay nag-aalangan. Litong-lito, napakunot noo si Junwoo. Nainis siya. Si Junwoo agad na humingi ng komunikasyon sa control center channel upang iulat ang sitwasyon. Binibigyang diin ang pangangailangang kumilos agad. Nagulat si Junmin, pero agad niyang iniabot ang walkie-talkie kay Junwoo. Agad na nakipag-ugnayan si Junwoo sa control center. At isang boses sa kabilang linya ang nagpakilalang bahagi ng control team 3. Mula sa Seoul headquarters, saka nagtanong tungkol sa ulat. Diretsyong inilahad ni Junwoo ang sitwasyon. Ang huling training group ay nakaranas ng dungeon interference, kung saan ang ranggo nito ay tumaas mula purple patungong green. May mga casualties. Si Jonghyun ay nasa B3 condition dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Ipinabatid niya sa operator na agad silang lalabas ng dungeon, at humiling ng isang rescue team. Kinumpirma ng operator ang dispatch ng rescue team.
at tinanong ang pagkakakilanlan ng sugatan. Agad na sumagot si Junwoo. Kim Jong-hyun, third-year student council member sa Hunter Academy. Kasabay nito, inutusan niya rin ang control team na abisuhan ang tagapag-alaga ni Jong-hyun. Si Junmin, na halatang nagulat, ay hindi napigil ang magtanong. Paano nalaman ng isang E-class special admission student na walang formal na karanasan sa pangangaso ang injury codes at reporting system? Ngunit hindi siya pinansin ni Junwoo. Nagdilim ang mukha ni Junmin, at napalitan ng galit ang kanyang pagtataka. Muli siyang sumigaw, "Sino ka ba talaga, Junwoo?" Sa halip na sumagot, isang mabilis at matalim na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Napabagsak siya sa lupa, habang si Junmin ay nakahawak sa kanyang namamagang pisngi. Pinagsabihan siya ni Junwoo, "Isa kang inutil na tagapangasiwa. Wala kang kakayahang suriin ang sitwasyon. Kung hindi mo kayang panindigan ang posisyon mo, mas mabuting umalis ka na lang." Gulat pa rin, pilit na bumawi si Junmin. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ang isang guro. Pero ang matalim na titig ni Junwoo ang nagpatahimik sa kanya. "Magsalita ka pa ng isa pang salita, Junmin." Nag-alinlangan si Junmin. Hindi niya magawang sumagot. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na ang grupo mula sa dungeon. Tahimik na pinanood ni Junwoo. Habang inilalabas ng mga medic si Jong-hyun sa stretcher, lumapit si Washak sa kanya. "Mukhang hindi mo na naman napigilan ang sarili mo, ani Woo-shik." Tumango lang si Junwoo. Walang namatay, pero saglit siyang natigilan. Alam niyang hindi matatapos ito rito. Binalaan siya ni Washik. "Alam mo namang hindi palalampasan to ng mga guro, ng mga magulang, at lalo na ni Sokdu." Ngunit walang bahid ng takot o pag-aalinlangan si Junwoo. Tumingin siya ng diretso kay Woo-shik, saka seryosong sinabi. "Nagpadala ang paaralan ng mga estudyanteng hindi handa. Sa isang dungeon, isang 19 anyos ang nawala ng isang braso. Paano mo ipapaliwanag ang kapabayaang yan?" Nanlaki ang mga mata ni Washik. Hindi siya makasagot. Nagpatuloy si Junwoo. "Kung mangyayari ulit to, hindi na lang ako manunood sa tabi. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para bumalik sa dati kong ginagawa." Kinabukasan, sa opisina ng chairman. Pinakatitigan siya ng chairman, saka malamig na tinanong. "Hindi ba sinabi mo na walang magiging problema sa pagsusulit?" Hindi sumagot si Junmin. "At ngayon," patuloy ni Washik, "pinilit mong baguhin ang pagsusulit at gawing practical test." Sa wakas, nagsalita si Junmin. Ang practical test ay idinisenyo para mabawasan ang educational inequality ng Class 1E. Wala itong kinalaman sa nangyari. Matalim na tumingin si Washak sa kanya. "Excuses pa rin. Akala mo ba hindi ko alam kung ano talaga ang pakay mo? Akala mo ba hindi ko alam na ginawa mo to para alisin si Kim Junwoo?" Nanlaki ang mga mata ni Junmin. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Washak ng direkta. Napaisip siya, mayroon bang mas nakakatakot kay Minister Ong Jung-jin? Ngunit agad niyang itinanggi ang ideya. Imposible. Sinubukan niyang bumawi. "Sinunod lang namin ang tamang proseso. Wala kaming nilabag na alituntunin. Walang sino man ang sapilitang pinapasok sa laban. At wala ring inilagay sa panganib. Ang mga dungeon na ginamit sa pagsusulit ay inaprubahan ng Association's Control Team. At ang lahat ay isinagawa ayon sa manual." Malakas na inihampas ni Washak ang kamay sa mesa. "Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Ang problema ay ang pabigla-biglang pagpapalit ng pagsusulit." Galit niyang itinuro si Junmin. "Ang minimum passing score ay 60. Alam mong walang tsansa ang mga special admission students na pumasa. Alam mong wala silang laban." Tinignan ni Junmin si Washak at malamig na sinabi. Si Junwoo ay hindi isang ordinaryong special admission student. Tinanong niya kung hindi ba natanggap ni Washak ang exemption nito mula sa evaluation at judgment. Sabay paalala na si Junwoo ang may pinakamagandang performance sa pagsusulit na iyon. Hindi agad nakasagot si Washak. Napipi siya. Muling iginiit ni Junmin na ang nangyari ay isang hindi inaasahang aksidente lamang. Isang natural na sakuna na kilala bilang dungeon interference. Higit sa lahat, ipinaalala niya kay Washak na siya mismo ang nag-aproba ng pagsusulit. Lalong napatahimik si Washak. Sa huli, isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan nito. At sa tinig ng pagkatalo, sinabi niya, "Naiintindihan ko.
Pagkatapos, inutusan niya si Junmin na ihanda ang ulat tungkol sa insidente at ipasa ito bago matapos ang araw. Dagdag pa niya, susuriin nila ito kasama ang control team at titingnan ang body cam footage bago gumawa ng pinal na desisyon. Tumango si Junmin bilang tugon. Habang papalabas ng opisina, may isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Sa isip niya, panalo na naman ako. Bago siya tuluyang makaalis, nagsalita si Washek. Linawin mo ang isang bagay, Junmin. Saglit na natigilan si Junmin. Ang kinatatakutan ko ay hindi si Minister Mayongjan, kundi si Kim Junwoo. Hanggang ngayon, ang Kim Junwoo na nakilala ko mahigit 40 taon na ang nakalipas. Siya pa rin ang pinakakinatatakutan ko. Napakunot-noo si Junmin. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi na siya sinagot ni Washek. Sa halip, malamig itong nagbanta. Kung mangyari ulit ang ganito, wala akong magagawa para protektahan ka. Lumabas ng chairman's office si Junmin at malalim na bumantong hininga. Parang ngayon lang siya muling makahinga ng maayos. Agad niyang tinawagan si Mayongjin. Sa kabilang linya, tinanong siya ni Mayongjin. Kumusta? Ano ang nangyari? Bahagyang napangiti si Junmin bago sumagot. Mukhang aayusin na lang nila ito sa loob ng paaralan. Mabuti naman, sagot ni Mayongjin. Buti na lang at bahagyang nasugatan lang si Jonghyun. Kasunod nito, nagtanong si Mayongjin. Teka, hindi ba ang tatay ni Jonghyun ay isang pulis? Narinig ko kasing tinanggal siya noon dahil sa kasong korupsyon. Kinumpirma ito ni Junmin. Tumawa ng bahagya si Mayongjin bago magkomento. Kung ganun, mukhang hindi nila tayo masisisi sa nangyari. Pagkatapos, idinagdag pa niya. Isa pa, hindi naman talaga opisyal na kandidato si Jonghyun mula sa simula. Kung tutuusin, ako lang naman ang dahilan kaya siya natanggap. Dapat pa nga siyang magpasalamat sa akin, hindi ba? Maya-maya, humingi ng paumanhin si Ang Jin kay Mayongjin tungkol sa usapin ng special admission student. Nagulat din siya na hindi umabot sa inaasahan ang kakayahan ni Junwoo. Talaga bang may sapat siyang abilidad para bigyang katwiran ang pagtanggap sa kanya? Tanong ni Yongjin. Bago pa makasagot si Junmin, dumiretso na sa punto si Yongjin. Bilang miyembro ng Parents Association, alam mo namang matagal nang napagdesisyonan kung sino ang magiging kandidato para sa First Year Student Council. Tumigil si Junmin. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Sa huli, sumagot siya ng may pag-aalangan. Oo, tama ka dyan. Tumango si Yongjin, tila kontento sa sagot nito. Mabuti. Alam kong maaasahan kita sa bagay na to. Pinaghirapan mo to, kaya siguraduhin mong hindi ka magkakamali. At kahit na nagsasawa ka na sa pagtuturo, sabay tingin ng matalim kay Junmin. Patuloy mo pa ring bantayan ang lahat. Si Youngmin ay sumagot ng simple. Iwan mo na lang sa akin yan. Sang-ayon naman si Myungjin at nagmungkahi. Dapat tayong mag-lunch minsan. Matapos ang tawag, ibinaba ni Junmin ang kanyang telepono. Habang nag-iisip. Seryoso ba sila? Talagang iniisip nilang nasa antas lang ng isang estudyante si Junwoo. Alam niya ang totoo, si Junwoo ay hindi na isang ordinaryong estudyante. Mas malakas pa siya kaysa sa karamihan ng mga veteranong hunter. Pero alam din ni Junmin na ito ay isang pagkakataon. Isa pang chance ang ibinigay sa kanya. At hindi niya ito kayang sayangin. Kahit ano pa ang mangyari, sisiguraduhin niyang pababagsakin si Junwoo. Samantala, sa ospital, isang nurse ang lumapit kay Junwoo. Masasaktan ka ng kaunti habang nililinis ko ang sugat mo. Paalala niya, napasigaw si Junwoo sa sakit. Matapos linisin ang sugat, sinabihan siya ng nurse na huwag munang humiga hanggat hindi pa ito natutuyo. At tumawag kung sakaling dumyugo ulit bago ito lumakad palayo. Biglang nagsalita si Payang, may pilyong ngiti sa labi. Ang hina mo naman. Ang laki mong tao, pero daig mo pa ang bata sa kaunting sugat lang. Dagdag pa niya, hindi ko ma-imagine na ikaw yung taong lumaban mag-isa sa isang green rank boss. Napairap si Junwoo, tumahimik ka nga, masakit pa rin yun, okay. Sa loob-loob niya, ano ba to? Dahil ba matagal na akong hindi gumagamit ng supernatural weapon? O nag-iba na ang katawan ko? Hindi na ako katulad ng dati. Naalala niya ang isang bagay. Hanggang sa mismong sandali ng kanyang kamatayan, wala siyang kamag-anak na mag-aalala sa kanya. Dahil ang Wizard King ay patay na. Tumingin siya kay Ahayen. Ikaw na naman.
Araw-araw ka na lang nandito. Nakakainis ka na, ha? Tumigil ka na nga sa kakapunta rito. Inis niyang sigaw. Ngunit kalmado lang si Ahayen. Sisigaw lang ako kung ipapangako mong tutulungan mo ako. Sagot niya. Napahinto si Junwoo. Napairap siya bago sumagot. Seryoso ka ba? Hanggang ngayon, pinag-uusapan mo pa rin yung student council na yan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam dyan? Hindi ko kayang tulungan ka. At kahit na kaya ko, hindi naman yan ang inuuna ko ngayon. Natahimik si Hong Hyun. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, isang ibang boses ang nagmula sa kabilang kama. Hindi naman ganoon kadali ang sumali sa student council. Napalingon si Ahayen. Tiningnan niya ang lalaki sa kabilang kama. Bagong lipat ka lang ba rito? Tanong niya, kumusta ang pakiramdam mo? Dahan-daang tumingin si Jong Hyun sa kanya. Hindi naman ako mamamatay, sagot niya ng may pilit na ngiti. Pero, sobrang sakit. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Ahayen. Narinig mo ba, yung taong iniligtas mo, nag-drop out na? Tumango si Jong Hyun. Oo, narinig ko. Kinabukasan mismo pagkatapos ng practical exam. Tumawa pa nga daw habang umaalis. Napamura si Junwoo. Sok, kung may nagligtas sa buhay mo, ang pinakapayak na magagawa mo ay magpasalamat. Pero ikaw, tumakbo ka lang palayo na parang duwag. Pero umiling si Jong Hyun. Ayos lang. Ang mahalaga, pareho tayong buhay. Napanganga si Junwoo. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Ngunit isang ibang pasyente ang biglang nagsalita. Pero tignan mo nga katawan mo ngayon. Hindi mo ba naisip na masyado kang nagiging positibo? Malumanay lang nang ngumiti si Jong Hyun at nagsalita. Palagi itong sinasabi ng tatay ko. Hanggat hindi ka namamatay, malalagpasan mo ang kahit ano. Dagdag pa niya, at hindi naman ako namatay. Kaya, kahit papaano, maaayos din ang lahat. Napatingin si Junwoo sa kanya. Sa una, inisip niya na may tinatagong masama si Jong Hyun. Lalo na nang marinig niyang nag-iimbestiga ito tungkol sa kanya. Pero ngayon, ibinuwis nito ang sarili niyang braso para iligtas ang isang junior. Kahit noong 40 taon na ang nakalipas, bihira na ang mga taong katulad niya. Biglang nagtanong si Ahayen, ano nga ulit ang ibig mong sabihin kanina tungkol sa pagiging student council member? Diretsyong sumagot si Jong Hyun. Eksakto ang sinabi ko, mahirap yun. Nag-alinlangan si Ahayen, dahil ba nasa class E ako? Umiling si Jong Hyun, hindi. Narinig niyo na ba ang tungkol sa Parents Association? Nagtinginan sina Ayon at Junwoo. Ayon bamulong. Hindi naman yan parang normal na grupo ng mga magulang, di ba? Tumango si Jong Hyun. Tama ka, sa Parents Association, may 5 first-year members. At may 5 silang anak. Nagkataon lang ba sa tingin niyo na 5 estudyante rin ang kota ng Student Council kada taon? Napamulagat sina Ayon at Junwoo. Nagpatuloy si Jong Hyun. Ang Parents Association ay isang grupo ng makapangyarihang magulang. Matagal na nilang itinakda kung sino ang magiging student council members. Napatigil si Ayon. Ibig mong sabihin, kasama ka rin doon. Mabilis ang sagot ni Jong Hyun, hindi. Isa lang akong backup candidate. Napunta lang ako sa student council dahil may bakanteng pwesto. Napaisip si Junwoo. Ibig sabihin, kung sino man ang hindi aprobado ng Parents Association, o kahit ng Green Mothers Group, ay tinatanggal nila. Mabigat ang tingin sa kanya ni Jong Hyun bago dahan-daang tumango. Muling nagsalita si Junwoo. May mga estudyanteng namatay na ba dahil dito? Nanlamig ang pakiramdam ni Ahayen. Pero hindi sumagot si Jong Hyun. Sa halip, binalik niya ang tanong. Ano sa tingin mo? Huminga ng malalim si Jong Hyun at tiningnan si Ahayen. Bilang senior mo, medyo nakakailang sabihin ito. Pero hindi mo alam kung anong maaaring mangyari. Mas mabuti pang sumuko ka na sa pagiging student council member. Pero bumwelo si Ahayen at sumigaw. Hindi ko kayang sumuko. Gusto mo bang sabihin na okay lang yung ginagawa nila? Na pwede nilang kontrolin ang lahat ng resulta sa simula pa lang. Na kaya nilang sakta ng ibang estudyante, o kahit patayin. Bigla niyang nilapitan si Junwoo. Hindi ba ito nakakabaliw para sa'yo? Ngunit nanatiling tahimik si Junwoo. Alam niya na delikado ang korupsyon sa paaralan. Alam niya na nalalagay sa panganib ang buhay ng mga estudyante. At gusto niyang kumilos. Pero sa ngayon, mas mahalaga ang isang bagay. Ang pagbabalik ni Giganshina. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Ahayen.
Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Wala akong panahon para isipin yan ngayon. Hanggat hindi ko pa nakikita si Gungae. Narinig ito ni Jong Hyun at ngumiti. Sakto lang. Sinabi ni Anchai na bibisita siya ngayon. Wala sa kanilang nakapansin. Si Anchai ay matagal nang nakatayo sa likod nila.